Pasado 7:00 na makapag-ayos si Grace. Kung anong nilabas ng damit para kay Winnie, yun ang sinuot niya. Di man to sanay na magsuot ng ganong damit, tinayaan na lamang niyang masiyahan ng kaibigan sa ayos niya. Siguro walang masama kung magbagong taste ng pananamit niya. Alam mo, feeling ko, may magandang mangyayari ngayong gabi. Nilingon ni Winnie ang kaibigan dahil sa sinabi niyang iyon. Naglalakad sila pababa habang suot ng magkaparehong sandals na hindi naman ganoon kataasan. Ang suot nilang damit magkaiba. May mangga sa suot ni Winnie samantalang isang dress ni Grace ay isang fitted sleeveless. Ano na namang iniisip mo mangyayari? Nangiti si Grace sa tanong ni Winnie. Nararamdaman ko lang, basta sa akin na lang yon. Alam mo ba ang ganda mo ngayong gabi? Bagay na bagay sa'yo yung pulang dress. Bumuntong hininga si Winnie. Kung di lang dahil sa'yo, hindi ako magsusuot nito. Kasalanan mo to eh. Ayos lang yan. Maganda ka naman eh. Maraming gwapo doon, panigurado. Ba't panay gwapo ka? Mas ayos naman na si Reese, hindi ba? Biglang nagbago ang mood ni Grace dahil sa pangalang narinig. Kung si Reese na lang, mas pipiliin ko na lang maging madre. Sinenyasan ni Winning manahimik ang kaibigan dahil nasa ibaba na sila at naroon ang driver ni Reese. Ngunit mukhang narinig niyang sinabi nito dahil bagyang nakiti ang driver. Kanina pa po ba kayo naghihintay? Umiling ang driver na nakangiti. Mga 10 minuto pa lang naman, ma'am. Hindi naman yun big deal para sa akin. Pasensya na po, nag-ayos pa kasi kami kanina eh. Ayos lang, ma'am. Nasa bar na po si sir. Naghihintay na sila doon. Matapos ipaalam yun ng driver, pinagbuksan na sila ng pinto o pumakaupo na sa backseat. Agara naman na silang pumasok habang may kinukuha si Grace sa kanyang bag. Ano yan? Nag-spray siya sa kanyang katawan bago ipasa yon kay Winnie. Kailangan mabango ka. Hindi natin alam kung sino makakatabi natin. Kanina mo pa inuubos yan sa katawan mo ah. Bakit di mo pa ipagligo yan at umalingasaw ka na sa bango? Kumibot ang labi ni Grace dahil sa sinabi ni Winnie. Bakit di ka na lang kasi sumunod? Akin na nga yan. Si Grace na mismo ang nag-spray ng pabango kay Winnie. Dahil alam naman na niyang hindi na yon gagawin. Sa huli halos mga moy pabango ang loob ng kotse dahil sa ginawa niyang yon. Matapos ang 10 minutong biyahe patungong bar, narating din nila yon dahil di naman ngayon ganon kalayuan. 10 minuto lang kung nakakotse ka at kung lalakarin mo, baka abutin ka ng kalahating oras. Nakapunta ka na ba sa mga bar? Iyon ang naitanong ni Grace habang papasok na sila. Naunguna ang driver ni Reese dahil may mga bouncer na nakabantay sa labas. Hindi naman, ilang beses na ako nakapasok sa bar. Namangha bigla si Grace dahil sa narinig. Talaga? Buti ka pa. Ako kasi mga maliliit na bar na pupuntahan ko pero ikaw, wow ha? May sariling bar kasi sila Calix dito nung tumira ako sa kanila. Naging madalas ako sa bar nila. Tumango-tango si Grace dahil narinawan to sa sagot niya. Di na rin to nakapagtanong pa dahil tuloy na sila nakapasok sa loob. Dahil gabi na rin marami ng tao, medyo malakas na rin ang musika. Amoy sigarilyo at alak sa dinaraanan nila kaya't bagyang nagtakip ng ilong ang dalaga. Sinusundan lamang nila ang driver dahil tiyak patungo to sa kinaroroonan ni Reese. Di naman na sila nagtagal sa paglalakad dahil luminto na sila kung saan nakapwesto ang mga empleyado ni Reese. Mga lalaki yun at babae, nahihigit sa 10. Ang alam ni Winnie marami sila kahit nasisiguro nito may darating pa. Dahil bakante sa tabi ni Reese sa gilid, doon na naupo si Winnie na hindi naman inimika ng binata. Binati siya ng dalaga bago tutumango. Kumain ba kayo bago magpunta dito? Tumango si Winnie maski ang kinain lang nila ramen na niluto ni Grace. Wala kasi silang gana kanina kahit napagpasya na lang nila na kumain ng ramen. Huwag kayo masyadong iinom, baka malasing kayo. Di naman na ako gaanong umiinom, hindi ko nakahiligan. Tumango si Reese sa sagot niyang iyon. Matapos nun, bumaling siya kay Grace na ngayon nakaupo sa tabi ng isang lalaking empleyado na kinakausap naman na siya. At bago pa mag-iwas ang tigyan ng binata, nag-away ang paningin sa kanya ni Grace, dahilan upang pagtaasan siya to ng kilay at irapan. By the way, about your friend situation, wala bang sign? Nangunot ang noo ng dalaga dahil sa tanong ni Reese. Sign? Yes, about pregnancy. Natawa si Winnie pero pinigilan din niya iyon upang hindi mailang ang binata. Ilang araw pa lang naman na may nangyayari sa inyo. Hindi yun malalaman agad kung di lilipas ang 1 buwan. Kung di dinatnan ng dalawang kaibigan ko, isa lang ibig sabihin nun? Nag-iwas ang tingin si Reese dahil sa pinag-uusapan nila.
Hindi rin naman na maganang loob nito kay Grace dahil madala siya nitong sigawan. Ngunit hindi niya ngayon nagugustuhan na nakikita niya na may kausap itong ibang lalaki. Dahil doon uminom siya ng wine at inubos na ang baso niya. Kung ang kanyang noo ay kunot at inabala ang sarili sa pagtitipa sa kanyang cellphone. Alam niya, may empleyado pang darating at ibang kasamahan nila sa kumpanya. Inaasahan niya mang ito sa kabilang na doon si Philip at ang fiancé nito. Pupunta pala si Asher dito. Natigilan si Winnie nang sabihin niya iyon. Alam naman niya na darating na siya dahil nagkausap sila ni Reese kaninang umaga. Ngunit kinakabahan na siya ngayon kahit di pa man sila nagkakaharap. Bakit mo sinasabi sa akin? Hindi nakasagot ang binata sa sinabi niyang iyon. Ano ngayon kung darating siya? Pinapaalam ko lang. Di na sumagot si Winnie sa sinabi niyang iyon. Dahil marami silang nasa mesang iyon, may isang babae nang lumapit sa kanya upang abutin to ng maiinom. Para sa iyo, Winnie. Alam mo, naging masaya si Sir simula na maging sekretary ka niya. Nagingay ang tuksuhan na iyon sa lamesa nila na hindi na naman na binigyang pansin ni Winnie at ni Reese. Alam naman na kasi nila ang totoo na wala namang namamagitan sa kanila. Ngunit sa panunokso nilang iyon, dumating pa ang 3 babae at 2 lalaki na ngayon kasama na si Asher. Maski dumating sila, hindi tumigil ang panunokso nila sa kanilang boss hanggang maupo si Philip sa tabi ng sekretary nila. Araw-araw blooming si Sir Madalas na nakangiti. Feeling ko talaga in love siya. Yun ang hirit pa na isang binata habang panay ang pag-iingay nila. Wala naman na ring epekto sa dalawa kahit panayngiti at tanangulang sila hanggang humupa ang pag-aasara ng mga empleyado. Where's Rika? Dahil hindi nga kasama ni Philip ang fiancé niya. Naitanong iyon ni Reese dahilan upang balingan to ni Winnie. Alam naman ng dalaga na meron silang nakaraan ni Rika at sa grupong yon siya lang nakakaalam. Hindi lang siya sigurado kung alam din yun ni Asher. She cannot join us tonight here. May inaasikaso lang siya. Tumango lamang si Reese sa sagot na iyon ni Asher. Naisa na ng kausapin ni Reese, ngunit hindi naman to sumasama pa. Sa kabila ng pagsisiyahan ng kanilang mga kasamahan, may 2 tao naman ang nagkakailangan dahil na rin sa napag-usapan nila kaninang umaga. Hindi yon alam ng mga kasamahan nila, bukod sa tanging si Grace at Reese lamang ang may alam sa kanilang nakaraan. Bakit hindi mo pa iniinom yan? Doon lang napalingon si Winnie sa katabi nitong lalaki. Dahil sa tanong niya, napansin din ito ang hawak ng baso na may lamang wine na halos mapuno na ang baso sa sobrang dami. Hindi ka ba umiinom? Di nakasagot si Winnie dahil sa katotohanang di naman na nga siya umiinom. Ngunit nahihiya to sa mga matang nakatingin dahil ayaw nitong maging killjoy kung hindi yun gagalawin. Umiinom, hindi lang ganun kalakas. Yun ang sagot ni Winnie matapos niyang inumin ang hawak. Dahil doon nangunot ang noo ni Asher, ngunit nilalabanan niyang sarili na mangialam sa desisyon niya. Dahil na rin sa sinabi ni Winnie kanina na wag na silang magpansinan, nag-aalinlangan nitong binata na kausapin siya. I thought you did not drink. Nilingon ni Winnie si Reese at bumulong ito. Ngumiti ang dalaga bago isa niya sang daliri na konti lang kanyang iinumin. Baka malasing ka. Hindi. Sa pag-uusap nilang iyon, may lalaking siyang naiirita na ngayong kinuha niyang baso na sinalina ng kanyang sekretarya. Ininom niya iyon ng walang tinitira. Matapos niya ilapag yun sa mesa, muli itong nagsanin ng panibagong inumin. Sa loob ng mga dumaang oras, patuloy sila sa pagsasaya habang nagsasayaw ang mga kasamahan nila sa dance floor. May naiwan naman na sa kanilang mesa kung saan naroon pa rin sila ni Reese at Winnie. Katapat na nila ngayon si Asher na abala sa kanyang cellphone. Si Grace naman ay mukhang natamaan at nasisiyahan itong makipag-usap sa nakilala niyang binata. Ayaw niya bang sumayaw? Bumalik na ang 2 babae na nagmula sa dance floor. Umiling ang ilang kasamahan nila habang nakasandal naman na si Winnie sa kanyang kinaupuan dahil nga medyo nahihilo na siya. Di naman na kasi siya totoong umiinom kaya ngayon ay mabilis na natamaan siya. Kung ayaw ninyong sumayaw, maglaro na lang tayo. Bumuntong hininga si Winnie dahil sa sinabing yun ng katabi niya. Mukhang lasing na rin to dahil maingay at hindi makagalaw. Pamilyar ba kayo sa larong Truth or Dare? Sumagot ang ilang kasama nila na interesado sa larong iyon. Dahil marami na rin naman sila, pumayag silang umpisahan na yon kaya't bahagya nilang itinabi ang mga nagkalat sa mesa. Ang larong iyon ay spin the bottle.
Pag huminto yun at tapat sa'yo, pipili ka sa dalawang choices na truth or dare. Sa oras na hindi mo nasagot o nagawang iuutos sa'yo, iinom ka ng 3 basong may lamang wine. Yon ang parusa sa larong iyon. Ano, ready na ba kayo? Dahil sa sinabing iyon ng nangunguna, nagkaroon na sila ng pananabik na umpisahan ang gimmick niyang iyon. Inikot na nga niyang bote habang nanonood lang si Winnie na nasa tabi ni Reese. Unang tumama yon sa kasamahan nila na dare lamang ang pinili. Nagawa naman niyang utos kahit walang parusa tong natanggap. Ilang beses pang umikot yon at natapat sa mga kasamahan niya bago yun huminto kay Asher. Tumaas ang kili nito habang si Winnie pinapanood lang kanyang reaksyon. Sir Asher, sa inyo natapat. Pumapalakpak ang mga kababaihan dahil kanina pa nilang nais yon matapat sa binata. Tumango si Asher, hudyat at tinatanggap niyang hamon. Truth! Nagunahan ng mga katabi kung sinong magtatanong, pero sa huli mas nanaig ang sekretary nito dahil siya mas nakatataas sa mga empleyado. First love niyo po ba si Ma'am Rica? Matagal bago sumagot ang binata bago tungumiti, ngunit kalaunan umiling din siya. No. Yon ang sagot niya na biglang nakapagpatahimik sa kanyang kasama. Rica is not my first love. Kung ganun sir, sinong first? I already answered the first question. Required man na dapat 2 tanong? Napangusong karamihan dahil doon. Isang tanong lang naman sa truth kaya di nito masasagot pa ang pangalawa. Sa panibagong ikot muli ng bote, huminto yon kay Winnie. Dahilan para mapaayos siya. Opo. Yes, kay Winnie na rin sa wakas. Nagtawanan silang lahat dahil iisa na rin si Winnie sa nais silang mamili. Truth or dare? Kinagat ni Winnie ang labi bago magawi ang tingin kay Asher. Iniisip na kung tatanungin siya ng mga kasamahan, paniguradong tungkol lamang yun sa love life niya. Mas gugustuhin niya ng mag-dare na lamang para wala nang makaalam. Dare. Nagtulakan muli sila kung sino mag-uutos. Ngunit may naswagi sa kanila sa pamamagitan ng Jack and Boy, kaya ang dalagang katabi nito ang mag-uutos sa kanya. Halikan mo sa pisngi si Sir. Namilog ang mata ni Winnie dahil sa utos niyang iyon. Lumingon siya kay Reese na maging ito'y nagulat sa utos nila. Teka lang, bakit ganyan ang utos? Hindi naman si Sir Reese, kundi si Sir Asher. Napamang ang dalaga sa karagdagang anas nito. Bumaling siya kay Asher na ngayon wala namang imik na nakaupo lamang. Pass ako. Sa huli, hindi nagawa ni Winnie ang utos kaya naman iinom siya ng 3 basong may wine bilang parusa sa pagtanggi nito. Matapos niyang mainom ang 3 yon, halos mapangiwi siya at mapapikit sa lasa dahil hindi na yon kaya pa. Sumandal siyang muli na tila ba tuluyan na siyang natamaan ng kalasingan. Ngunit patuloy pa rin ang pag-ikot ng bote na hindi niya tinitingnan. Hindi nito napansin na huminto yon kay Reese na agad nagbigay ng ingay sa peso nila. It's there. Dahil ayaw niyang may magtatanong sa kanya. Minabuti na lamang nitong utusan siya. Ngunit kagaya lamang ng utos nila kay Winnie, ganoon din ang dapat niyang gawin. Halikan mo sa pisngi si Winnie. Napabuntong hininga siya sa utos na iyon. Dahil hindi naman big deal yon sa kanya. Humarap ang mga to sa dalaga na ngayon nakasandal at namamahinga. Napapikit ito at di napaghandaan ang pagdampi ng labi ni Reese sa pisngi niya. Dahil doon napamulat siya na ang mukha ng binata ang bumungad sa kanya. It's just a dare kiss. Yon ang iniusal ni Reese bago nila marinig ang pagkabasag ng baso. Nalingon lahat sila kay Asher na ngayon nahulog ng sadya ang baso niya sa sahig. Napaayos ng upo si Winnie bago tuloy ang tinignan si Asher na ngayon masama ng aura dahil sa nangyari. San kayo pupunta, sir? Hindi pa tapos ang laro? Yon ang tanong ng kababaihan kay Asher matapos niyang tumayo. I'm going to smoke. Di na nagbigay ng ilang salita pa ang binata, kundi tuluyan na nitong lumisan para lumabas na nga. Dahil sa nangyaring yon, tuluyan na ngang natapos ang laro kung saan napagpasya na lang ng iba na sumayaw sa dance floor. Tara Winnie, sayaw tayo. Umiling si Winnie dahil totoong nahihilo na ito. Ikaw na lang Grace, magpapahinga na lamang ako. Napabuntong hininga ang kaibigan niyang ito na hindi na pinilit pa ng dalaga. Naiwan silang dalawa ni Reese ngunit sinabihan ni Winnie na sundan nito si Grace. Pakisundan ng kaibigan ko, baka kung sang kwarto na naman tumagising? Dahil sa sinabi niyo ni Winnie bigla, namilog ang mata ni Reese bago lingunin ang daan kung saan lumakad kanina si Grace. Huwag kang aalis dito. Tatawagin ko lang siya at ihahatid na kayo. Di nagbigay ng imik ang dalaga at iniyaang lumisan si Reese na ngayon sinundan na nga nito ang kaibigan niya.
Ngunit dahil sa dami rin ang nainom nito, nahihilo siya at parang may kung anong namumuo sa kanyang sikmura. Para bang nagdudubal ito kaya tumayo siya para lumakad palabas kahit na nanlalabo ang kanyang mata. Marami man siyang taong nakakasalubong, pinilit pa rin tong makalabas kung saan sa kilikurang eksito napadpad. Dahil hindi na nito kinaya pang nararamdaman. Huminto na lang ito malapit sa isang kotse at doon yumuko. Doon na rin siya nagsuka na halos ibuhos na ang lahat ng nainom nito kanina. Halos 5 minuto tong nasa ganong posisyon nang bigla na lang may humaplos sa likuran nito upang maibsan kahit papaano ang nararamdaman niya. Natigilan ang dalaga, tuloy ang nagmulat dahil naramdaman niya yon. Medyo nahimasmasan na rin to ngunit ang paranakit ng ulo niya ay hindi na humupa pa. Hindi ko alam na ang lakas mo palang uminom ngayon. Pinaglapat niya ang labi bago umayos ang tayo. Sumandal siya sa pintuan ng kotse na iwasang paningin sa binata. Ito ang unang beses na magsuka siya dahil lamang sa kalasingan. Di dito akalain na sobrang sakit pala ng karanasang iyon. Pumasok ka muna sa loob, huwag ka nang babalik doon. Nangulot ang noo ng dalaga dahil sa sinabi niya. Saan mo ako pinapapasok? Bahagyang nadalalaw siya ng sinok matapos niyang maitanong doon. Dahil doon napabuntong hininga ang binata bago tuloy ang hawakan sa braso si Winnie upang itabi saglit at papagpuksan ang pinto ng kotse. Maupo ka muna sa loob hanggang sa mahimasmasan ka. Ayos lang naman ako eh. Umatras ang dalaga ngunit nahihilo siya. Hindi gaanong maayos ang pagkakatayo nito dahilan para mawalan siya ng balanse. Agaran naman na siyang napayapos ni Asher upang apitin papalapit sa kanya. Napapikit ang dalaga nang tumama ang mukha nito sa dibdib ng binata. Wala na rin itong nagawa ng sapilitan nitong isakay si Asher sa loob ng kotse at doon mismo sa backseat. Pabagsak na sinara ni Asher ang pinto matapos niya maipasok ang dalaga. Natungo rin to sa driver's seat at doon humugot na mabigat na buntong hininga. Sa sunod, wag ka nang iinom kung ganyan ka rin lang. Kung ibang taong makakakita sa iyo ngayon, malamang natangay ka na nila. Pumikit na lamang ang dalaga bago sinandal ang ulo sa kinaupuan niya. May wisyo pa naman ito at lahat ng sinabi ni Asher, klaro pa rin sa pandinig niya. Nag-aalala ka pa rin ba sa akin? Nasambit yun ni Winter habang nakapikit. Tila ba kay bigat ngayon ang nararamdaman niya at nais niyang ibuhos muli ang lahat ng hinanakit nito sa loob. Madalas na mag-alala noon sa akin si Lola dahil abala sila mama at papa sa trabaho, si Lola ang halos nang makakasama ko. Di sumagot ang binata dahil natili lang tong tahimik na nakikinig. Pero ngayon, naramdaman ko ng pag-aalala mo dahil doon nabis ko bigla si Lola. Bumuntong hininga si Asher bago sumandal din sa kanyang kinauupuan. Malapit lamang ang dalaga sa kanya ngunit pakiramdam nito napakalayo pa rin niya. Namimiss ko na siya. Yun muli ang nasambit ng dalaga na halos ikasikip ng dibdib nito. Ngunit dahil walang alam ang binata, binaliwala na lamang niya iyon dahil hindi nandito nais maapektuhan pa. Kung ganon, why are you still here? Bakit gusto mo maging sekretary ni Isaac kung pwede namang maghanap ka ng ibang trabaho sa probinsya ninyo? Doon ay makakasama mo pa si Lola, Perla. Mapait na nangiti ang dalaga sa sinabing iyon ni Asher. Sa kabila ng di maayos sa pag-uusap nila, hindi niya akalaing aabot sila sa ganitong usapan. Kahit na umuwi ako, lalo ko lang mamimiss si Lola. Kinagat ni Winnie ang pang-ibabang labi nang manginig ang tinig niya. Nagbabadya na rin ang luha sa kanyang mga mata na naging dahilan para maguluhan si Asher. What do you mean? I don't understand you. And why are you crying? Dahil nakita niya itong umiiyak sa salamin. Di na nito maiwasan, nalingonin siya at dalawin sa kinaupuan nito. Humugot ng mahabang paghinga si Winnie bago ito tumitig kay Asyong. Mapait siyang umiti bago siya nagbigay sagot. Lola Perla died after our breakup. Halos bumuhos ang luha sa mga mata ng dalaga dahil sa pangungulila nito sa mahal niyang lola. Yumuko ito sabay sapo sa kanyang mukha. Pumanaw na si Lola. Wala na si Lola. Asher Philip Saavedra's POV. The last thing she said, I could hardly believe it all. I'd want to think that it's not true. But what's the reason would Winter such say a thing about Lola Perla? Hindi lang ako makapaniwala na nalaman ko ang ganong balita. Isn't this the right time to spill a joke, Winnie? She looked up at me after I said that. I still don't want to believe it.
because Lola Perla was also important to me since I met her. Siya nag-iisang taong sumuporta sa akin nang mahalin ko ang apo niya. I will never forget those days even after many years have passed. Hindi biro ang ganon. Asher, sinasabi ko lang sa iyong totoo dahil mukhang wala kang alam. I was completely stunned because of what she answered. I don't know what I'm going to feel, but the pain I feel in my chest just increased. Tama siya. Wala akong alam sa nangyari makalipas ng mahabang taon. Hindi ko akalaing wala na pala si Lola Perla at di ko man lang siya nasilayan maski isang beses muli. I averted my eyes from her, the corner of my eye getting blurred because of the sadness I feel. My emotions were mixed as I thought about Winter's situation when Lola Perla died. Siguradong napakasakit ng pagkamatay ni Lola na mga panahong iyon. Inatake si Lola nung araw na paalis na kami dito. There was another word that stopped me. I quickly turned my eyes at her because I didn't know that Lola Perla was rushed to the hospital that day. Bakit hindi ko alam? Hindi ko alam, marami kang inaasikaso noon. Nung araw na yon, tumawag ka habang nasa ospital kami. Hindi ko lang makayanan ang nangyari kaya nagpa siya ako makipaghiwalay sa'yo. Napamang ako bago natawa na mapait. Kinagat ko rin ang aking labi dahil ang iniisip ko noon dahil kay mommy kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Why don't you tell me about that? Bakit nagsinungaling ka? Dahil hindi tumitigil ang mommy mo. Gusto ko lang malinawan ka. Your mommy manipulated me. Binenta ko ang bahay sa ibang tao pero hindi ko alam na inutusan lang niya mga yon na kunin ang titulo. Matagal na napatitig ako sa mukha nito dahil sa sinabi niya. I know she's drunk. Pero alam ko na hindi magsisinungaling ang mga lasing at mas lalo pa nilang masasabi ang katotohanan. But mommy didn't say that she mentioned something on me about the money she gave. Bahala ka. Ewan ko sa'yo. Nasa iyo rin naman kung paniniwalaan mong sinabi ko. Sumandal siyang muli sa kinaupuan nito bago pumikit. Di na to nagbigay pang imik kahit panais kong magtanong.